Sa mga nagdaang kabanata ay nasabi na lang ni Jushans na kung anong klaseng halimaw ang kanyang kaharap, at kung naranasan din ba ni Zhao ang malaking kawalan sa kanyang sarili laban sa halimaw na nasa harapan niya. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay galit na si Jushans dahil sigurado siyang naranasan din ni Zhao ang sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Dito nga ay naghanda na siya ng kanyang gagawing atake na kung tawagin niya ay Heavenly Rank 8 grade. Kaya naman dahil dito ay lumabas ang matinding puwersa sa kanyang katawan. Nagpatuloy sa paghahanda si Jushans ng kanyang gagawing atake. At nang makita ni Black ito ay wala na lang siyang masabi dito. Maya-maya pa ay bumuhos ang malakas na enerhiya mula sa kalangitan. At nagkakaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan. Maya-maya pa ay lumabas na ang malaking espada at nababalutan ito ng matinding aura. At mabilis itong patungo kay Black at kung sakaling normal na hayop lang ang matatamaan nito ay siguradong maglalaho na parang hangin. Lumalabas din sa espada ang mga spirit demon senyales na marami na itong napaslang na mga nilalang. Kalmado namang pinagmamasdan ito ni Black. Nasabi pa nga niya na ito na yun, at hayaan mo akong kumain ng marami. Nang makalapit ng bahagya ang atake ni Jushans ay agad na naghanda si Black at makikitang maraming aura na ang nilabas niya dito. Nanatiling nakabuka ang bunganga ni Black habang naglalabas ito ng kanyang aura. Nang makalapit na ang atake ay nagkaroon ng reaksyon sa bunganga ni Black. At dahan-dahan nitong inaabsorb ang atake na nasa kanyang harapan. Nagpatuloy sa pag-absorb si Black na parang walang silbi talaga ang atake ni Jushans pagdating sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga niya itong nalunok. Kaya naman dahil dito ay nabusog na naman ang hangal na si Black. Sinabihan naman niya si Jushans na magpatuloy na ito at gumamit ng anumang abilidad na gusto niya. Nang marinig ni Jushans ang sinabi ni Black ay halos sumabog na ang ulo nito sa sobrang galit dahil sa minamaliit talaga siya ni Black. Sa sobrang galit ay makikita ang paglabas ng ugat nito sa kanyang kamao. At nawawala na ito sa kanyang sarili at wala nang ibang lumalabas sa kanyang bunganga kundi ang buwisit kang halimaw. Lumapit naman na si Xiao Chen kay Black habang naglalabas ito ng matinding aura na agad na napansin ni Black na mukhang seryoso si Xiao Chen. Sinabi nga dito ni Xiao Chen na siya na ang haharap dito. Bahagya namang nag-alala dito si Kang Lan dahil alam niyang malakas si Jushans at marami itong mga tinatagong alas. Napangiti naman si Black at nasabi na lang niya na ikaw ay ganap na sira. Sinabi naman ni Jushans kay Xiao Chen na ginalit mo ang pamilyang Bai at pinatay ang anak ng patriarch. Hindi lang yun dahil pinatay mo din ang pinakamamahal kong Zhao. Dagdag pa ni Jushans na gusto kong mamatay ka ng walang lugar na mapaglilibingan ng iyong katawan. Nilabas naman ni Xiao Chen ang kanyang aura at sabay niyang sinabi kay Jushans na basura ang mga taong iyon na basura mula sa pamilyang Bai. At basura ka din. Nasabi na lang din ni Jushans nang maramdaman niya ang aura ni Xiao Chen na sobrang lakas ng aurang ito. At sinabi din niya kay Xiao Chen na mayroon kang ilang mga kasanayan. At hindi na nakakagulat si Zhao ay napigilan ang kanyang cultivation dito sa kaharian ng Kang Lan, at talagang hindi siya ang kalaban mo. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Xiao Chen at mabilis itong naghanda. At nang matapos itong maghanda ay agad na itong sumugod. At nang makita ito ni Jushans ay nasabi na lang niya na isa itong fist. Kaya naman agad siyang naghanda sa kanyang kamay ng aura upang salubungin ang atake ni Xiao Chen. At nang magsalpukan ang kani-kanilang mga kamao ay nagkaroon ng matinding impact na kung saan sila naglalaban. Subalit sa lakas ng fist punch ni Xiao Chen ay makikitang nagkaroon ng maraming crack ang kanyang buto sa kamay. Kaya naman kanya itong ikinagulat na paanong nangyari ito. Nasa isip-isip pa nga niya na ang lalaking ito ay nagawa akong saktan sa pamamagitan lamang ng kanyang first punch. Habang nasa malalim na pag-iisip si Jushans ay naghanda ulit si Xiao Chen ng kanyang gagawing atake at sinabi na niya si Jushans na huwag alisin ang tingin nito. Hindi naman na naiwasan ni Jushans ang atake ni Xiao Chen kaya naman salong-salo niya ang atake ni Xiao Chen. Sinundan naman agad ni Xiao Chen ng isa pang atake na kung tawagin nga niya ay Tianhuang first punch. At ito ang tunay na first punch ni Xiao Chen at ang ginamit niya kanina ay ang kanyang pisikal lamang na lakas. Habang nakalutang sa eri si Jushans ay dahan-dahan naman na bumabagsak sa kanya ang teknik ni Xiao Chen na nagmula sa kalangitan. Sa lakas nga ng ginawang atake ni Xiao Chen ay makikitang natanggal ang ngipin ni Jushans.
Nang makabalik siya sa kanyang kamalayan ay agad siyang naglabas ng kanyang aura upang mapawalang bisa ang ginawang atake ni Xiao Chen. Ginamit na din niya ang kanyang abilidad na kayang palakihin ang kanyang katawan upang mapalakas din ang kanyang pisikal na lakas. Nang makita ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi dahil sa kanya nga ay wala itong silbi. At para sa kaalaman ng lahat si Xiao Chen ay nagmula sa Siyam na kaharian sa itaas ng mundo at ang mga nilalang doon ay may mga pambihirang lakas na tanging mga supreme lang ang kayang humarap. At dito nga sa mababang kaharian ay siguradong kayang-kaya niyang labanan ang mga nilalang na kahit ang kanyang antas ay hindi pa nakakabalik sa supreme, at dahil sa tulong na din ng kanyang divine soul na nakuha niya galing sa nagmamay-ari ng katawan niya. At dito nga ay tuluyan ng lumaki si Jushans at naghanda ito ng kanyang atake na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na mamamatay ka na. Napangiti naman si Xiao Chen dito na sabi pa nga niya na mangarap kang magagawa mo iyon. Agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang Tianhuang Fist na mas tumaas na ang antas nito dahil sa nakuha niyang enerhiya sa Thunder Crystal. At sabay na hinanda ang Tianhuang Fist upang salubungin ang ginawang atake ni Jushans. At dito nga ay ginamit na ni Xiao Chen ang kanyang third punch at hindi ito basta-basta dahil nga sa tatlong kamao na ito. Nang magsalpukan ay nagkaroon ng matinding impact. Sa lakas ng atake ni Xiao Chen ay makikitang dahan-dahan na nagkakaroon ng pag-crack ang atake. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nawasak ang atake ni Jushans at dahil dito ay tumagos pa ang atake ni Xiao Chen na dahilan upang mawala ang isang kamay ni Jushans. At tumilapon siya dito nang wala ng kanang kamay. Ramdam na ramdam ni Jushans ang sakit ng kanyang natamong pinsala. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na literal na isa kang basura. Sa puntong ang ito ay sumabog na talaga sa galit si Jushans. At agad niyang ginumat ang kanyang pinsala. Kaya naman dahil dito ay nagawang mag-regenerate ang kanyang kamay. At dito nga ay dahan-dahan niya nang nilalabas ang kanyang espada. Nang makita ito ni Xiao Chen ay napapaisip na lang siya na kung ano na naman ang gagawin ng higanteng ito. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nanggang na ilabas ni Jushans ang kanyang espada na kung tawagin niya ay lightsaber. Nang makita naman ito ni Black ay sinabi niya na gusto niya kumain dahil mukhang masarap ang nilalabas nitong aura. Sinabi naman dito ni Jushans kay Xiao Chen na tanggapin ang iyong kamatayan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang ningning ng mga alitaptap. Agad naman na pinakawalan na ni Jushans ang kanyang atake gamit ang saber intent ng kanyang espada. Kaya naman dahil dito ay sumambulat sa harap nila Xiao Chen ang maraming saber intent. Subalit sinalubong naman ito ni Xiao Chen gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Habang si Black naman ay nilamon lang ang ligaw na atake habang si Kang Lan naman ay gumawa ng kanyang barrier gamit ang kanyang aura. Subalit nagpatuloy lang si Jushan sa kanyang pag-atake kaya naman agad na naghanda si Xiao Chen. At agad na ginamit niya ang kanyang Tianhuang Fist second punch. Kaya naman dahil dito ay tuluyang naglaho ang ginawang atake ni Jushans. Subalit bahagyang nagulat si Xiao Chen dahil sa gumawa na naman ng atake si Jushans. At dahil dito ay sumambulat kay Xiao Chen ang ilang mga saber intent. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ito ay uri ng kawili-wili. Nagpakawala naman si Xiao Chen ng kanyang atake at lumabas ang maraming kamay. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon na naman ng matinding salpukan. Subalit ikinagulat ito ni Jushans dahil sa tumagos ang ilang mga kamaong atake ni Xiao Chen. Na hindi niya na napigilan kaya naman tumama ito sa kanyang mukha. Subalit bago pa man siya bumagsak sa lupa ay sinundan ulit ito ni Xiao Chen ng maraming kamao sa kanyang buong katawan. Makikita ang pagtilapon ng malayo ni Jushans. Nang bumagsak ay kitang-kita ang bakas sa kanyang buong katawan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang mundo ng espada ng pamilyang Bai ay isa lamang basura kaya nararapat lamang na hindi na ito umiral pa. Galit namang sinabi ni Jushans habang nagpapagaling na ang insultuhin ng pamilyang Bai ay walang kapatawaran. Kaya naman ngayon ay hayaan mo akong ipakita ang aking sukdulang kapangyarihan. Agad niyang itinaas ang kanyang espada at naglabas ng matinding enerhiya na bumulusok sa kalangitan. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan. At mayabang din niyang sinabi na bawal ba ito sa kaharian ng Kang Lan. Nagpatuloy ang paghahanda ni Jushans gamit ang kanyang buong lakas. Habang hinahanda niya ito ay tuwang-tuwa siya na para bang alam niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay hindi nakakayanin ni Xiao Chen. Napangiti na lamang si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang lalaking ito ay nababaliw na.
Dagdag pa nga ni Xiao Chen na sa tulong ng espada, karamihan sa kapangyarihan ng kulog ay ginamit para sa kanyang sarili. 22 sendai ang Lei Wo hindi lang hindi nasaktan si Bai Jushan, ngunit tagumpay niya din itong nagamit. Sa ginawa nga ni Jushans ay lumitaw ang Great Emperor 22 sendai. Maigi namang sinuri ni Xiao Chen ang espada ni Jushans. Nang makita naman ito ni Kang Lan ay nasabi na lang niya na ang Great Emperor's 22 sendai sa kaharian. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang malaki at matangkad na lalaking ito ng pamilyang Bai. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Jushans na kahit anong gawin mo ay isa ka pading basura na isang aso sa pamilyang Bai. Malakas namang isinigaw ni Jushans na napakawalang kwenta mo talaga, panoorin mo akong tumakbo sa iyo. Matapos siyang magsalita ay agad na nagpakawala ito ng kanyang atake na hindi na basta-basta. Naiwasan naman agad ito ni Xiao Chen kaya naman buhok lang niya ang natapyas nito. Nang tumama ang atake sa matataas na bato ay makikitang hindi magiging maganda kung sa kanya ito tatama. Sinundan naman agad ito ni Jushans ng isa pang atake, na nagawa na namang iwasan ni Xiao Chen. Ginawa namang pagkakataon ito ni Jushans na makalapit at iwinasiwas ang kanyang espada na naiiwasan naman ni Xiao Chen. Sinabi nga ni Xiao Chen na ang espada na nasa iyong kamay ay mapaminsala. Matapos niyang magsalita at ginamit niya ang kanyang abilidad na Heavenly Rank 9th Grade Shoulder Secret. Kaya naman dahil dito ay pilit na pinipigilan ni Jushans ang espada dahil nagkakaroon ito ng reaksyon. Maya-maya pa ay tuluyan niya na nga itong hindi napigilan at agad na kinuha ni Xiao Chen. Kaya naman dahil dito ay binigyan ni Xiao Chen si Jushans ng nakakalokong ngiti. Sinabi nga ni Xiao Chen habang pinagmamasdan si Jushans na sa kabutihang palad, ang lakas ay bumuti ng husto pagkatapos sumipsip ng napakaraming mataas na kalidad na kristal, kung hindi talaga ako magtagumpay sa paggawa ng hakbang na ito. Sa puntong ito ay gigil na si Jushans at gusto niya nang mapaslang si Xiao Chen sa pagkakataong ito. Kaya naman ginamit niya na ang sendai. Lumabas naman ang imahe ng Emperor na may hawak na espada. At nang makita nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na 24 na sendai. Nang matapos ang paghahanda ni Jushans ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay bumulusok ang ilang sendai patungo kay Xiao Chen. Hinanda naman ni Xiao Chen ang espada upang gamiting pang-atake. Kaya naman madali lang niyang nahihiwa ang sendai na parang isa lamang itong bato. Isa-isang hinihiwa ni Xiao Chen ang sendai nang walang kahirap-hirap. At hindi nag-aaksaya ng teknik at tanging kaunting aura lamang ang kanyang masasayang dito. Sinabi naman ni Xiao Chen nang matapos niyang ubusin ang ilang sendai na 24 na sendai iyon na ba iyon. Sinabi naman ni Jushans kay Xiao Chen na huwag mong purihin ang sarili mo bata, paampagana lang yan. Matapos niyang magsalita ay kanya nang pinakawalan ang kanyang atake. Kaya naman dahil dito ay sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang dalawang atake na mas malakas kaysa kanina. Napangiti naman si Xiao Chen dahil talagang hindi sumusuko ang hangal. Agad na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang Tianwang Fist ng dalawang atake. Kaya naman lumabas ang atake ni Xiao Chen sa kalangitan at nagawang durugan ang atake ni Jushans. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Jushans na ang kapangyarihan ng pamilyang Bai ito na ba iyon. Sa isip-isip naman ni Jushans na ang batang ito paano siya may ganoong lakas na kahit isa lamang itong binata. Nagkaroon ng matinding titigan ang dalawa. At sa tindi ng galit ni Jushans ay pinakawalan niya na ang kanyang huling alas. Kaya naman agad na naghanda ng atake ang Emperor. Matapos din ang paghahanda ay pinakawalan na ng Emperor ang kanyang atake. Kaya naman dahil dito ay bumuhos kay Xiao Chen ang mabigat na puwersa. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng pagyanig ang void space. Nasabi pa mga ni Black na anong klaseng lakas itong puwersa na ang espasyo ay nahuhulog na. Sinabi din niya kay Kang Lan na bantayan natin ang Crystal Vein. Habang si Jushans naman ay bahagyang nanghihina na. Malugod na tinatanggap naman ni Xiao Chen ang atake. At napangiti pa nga siya dito sinyales na nakatulong pa sa kanya ang atake. Agad na naghanda si Xiao Chen ng kanyang atake at sabay niya sinabi kay Jushans na mamatay ka na sa pagkakataong ito. Nagpatuloy ang paghahanda ni Xiao Chen at ginamitan niya na nga ito ng Tianwang Fist 4th Punch. Dahil dito ay dahan daw ang lumalabas sa kalangitan ng namumuong palad. Maya-maya pa ay tuluyan ng lumabas ang 6 na perasong palad na mas kakaiba na dahil tumaas na ang kanyang antas.
At dahan-dahan na nagtatagpo ang 6 na palad. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nagtagpo at dahil dito ay naging abo na lamang ang ilang senday. Napatingin naman si Xiao Chen sa itaas dahil buhay pa ang Emperor. At naghahanda ito ng atake gamit ang kanyang espada at buong lakas. Nasabi pa nga niya na ito ang banal na ako. Ito ang buong pagpapahayag ng aking espiritual na kapangyarihan. Dagdag pa niya na papatayin kita ng buo sa espada ng espiritu. Napangisi naman si Jushans dahil mukhang sa pagkakataong ito ay magagawa niya ng matalo si Xiao Chen dito. Napangisi naman din si Xiao Chen at gusto niya ding subukan ang kanyang Tianhuang Fist Fifth Punch. Upang makita kung mataas din ba ang nilakas nito dahil sa kanyang mga nakuhang enerhiya sa Thunder Crystal. Nagpatuloy sa pagbulusok ang atake patungo kay Xiao Chen habang si Xiao Chen naman ay patuloy din na naghahanda. Nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan upang salubungin ang atake. Sa lakas ng atake ay walang kahirap-hirap na naglaho ang atake at nagdulot pa ito ng hindi maganda sa Emperor dahil umabot ito sa kanya. Kaya naman dahil dito ay hindi makagalaw ang Emperor dahil sa seal technique na kasama ng Fifth Punch. Dahan-dahan naman na lumalabas ang kamao sa kanyang harapan. At ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong lumabas. At mabilis na dinaanan ng Emperor na parang isa lamang itong punong kahoy. Makikita naman sa space na malapit na itong masira sa daming pagbitek nito. At dahil dito ay tinanggap na ni Jushans na wala na talaga siyang laban kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa mundo ng espada ng pamilyang Bai. Ikinagulat naman ito ni Jushans dahil nasa harap niya na si Xiao Chen. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na basura lamang ang pamilyang Bai. At nang matapos ito sa kanyang pagsasalita ay agad niya na itong sinakal. Kaya naman dahil dito ay lumabas na lamang ang dugo nito sa kanyang bunganga. At sabay na ding pinasabog ni Xiao Chen ang katawan ni Jushans. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman sa pribadong kwarto ng pamilyang Bai ay nagkaroon na ng matinding reaksyon ang espada na konektado kay Jushans. At ilang sandali pa ay sumabog na ito sinyalas na patay na si Jushans. Kaya naman agad na napatayo ang Patriarch sa biglang pagsabog ng espada. Kaya naman sinabi ng Patriarch na buweset, hindi lang nito pinatay si Jushan, kundi tuluyang naputol ang koneksyon ko sa lightsaber. Habang si Janping naman ay kalmado nasa loob-loob pa nga niya na napakahusay, si Bai Jushans ay namatay na rin, magpatuloy lamang sa ganito. Agad namang lumapit si Janping sa kanyang ama. At sabay na sinabi nito na sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit ang nakatatandang Jushan ay natalo sa mga kamay ni Xiao Chen, at maging ang lightsaber ay nawala. Gulat na gulat si Patriarch dahil sa isa lamang bata na si Xiao Chen ay magagawang patayin ang kanyang mga anak. Agad naman na lumapit ang iba pang mga elder at master sa kanilang Patriarch. At nang makita nila ang hitsura ng kanilang Patriarch ay bahagya silang natakot dito. Nasabi pa nga ng Patriarch na ang Xiao Chen na ito ay sisiguraduhin kung mamamatay. At sabay niya ding sinabi sa mga elder at master na sino ang elder na gustong pumunta upang patayin si Xiao Chen. Nang marinig naman ng mga elders ito ay hindi sila nakasagot dahil natatakot sila kay Xiao Chen. Nasa isip-isip pa nga ng isa na si Zhao at Bai Jushans ay hindi nanalo kay Xiao Chen, kaya ang pagpunta sa ibaba ay ang pagpapakamatay. Nagtaka naman ang Patriarch dahil walang gustong magpresentang pumunta. Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa loob at walang sino man ang gustong pumunta. Sinabi naman ni Janping na ama, alam ko kung sino ang may kakayahang pumatay sa Xiao Chen na iyon. Nang marinig naman ni Patriarch ang sinabi ng kanyang anak ay agad niya itong tinanong na kung sino ito. Sinabi naman ni Janping na tiyak na hindi gaanong pagsisikap na patayin si Xiao Chen ng pangalawang tiyuhin. Agad naman na nagbigay ng pugay ang tiyuhin at sabay na sinabi nito na si Elder Zixen, ay isa rin sa pinakamalakas na master sa pamilya nating Bai, at siguradong mapapatay niya ang napakapahamak na Xiao Chen na iyon. Wala na lang masabi si Janping sa kaduwagan ng isa niyang tiyuhin. Tinignan naman ni Janping ang isa pa niyang tiyuhin, na agad namang napansin ng matanda.
Kaya naman agad niyang sinabi na sumasang-ayon din ako na ang lakas ni Elder Zixon ay isa sa nangunguna sa ating pamilyang Bai. Maraming taon na ang nakalilipas, ngayong maraming taon na siyang nag-aaral ng kendo sa loob, dapat mas malakas na siya. Ikinatuwa naman ito ni Janping na sabi pa nga niya na mukhang ayos din. Sinabi naman ni Patriarch na walang masabi tungkol kay Zixon, inaalagaan niya ang malaking formation sa norte. Kunyaring galit naman si Janping na sabi pa nga niya sa kanyang ama napakaraming tao ang pinatay ni Xiao Chen sa pamilya nating Bai kung hindi niya pipiliing patayin agad ang taong ito, saan pa kaya magkakaroon ng mukha ang pamilya nating Bai sa itaas sa tatlong kaharian. Dagdag pa niya na ang ibang pamilya ay pinagtatawanan tayo sa kawalan ng kakayahan ang pamilyang Bai. Ama, ang pamilya ni Uyang, pamilya ni Chen, pamilya ni Nolan, hinihintay nilang makita ang mga biro natin. Nang marinig ito ng Patriarch ay bahagya siyang napaisip na malaking kahihiyan ito kung magkataon. Kaya naman agad niyang ipinag-utos kay Janping na tawagin ang kanyang pangalawang tiyuhin. Agad naman na sinunod ito ni Janping na sabi pa nga niya na masusunod ito. Agad siyang naglakad palabas ng silid habang baka sa kanyang mukha na napapangiti ito. Nasabi pa nga niya na si Bai Zizai, ito ay napakahusay at ito na yun malapit na. Sa loob-loob pa nga niya ay tuwang-tuwa ito dahil malapit nang maubos ang mga kakompetensya niya sa pamilyang Bai. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nagga-shoutout, kaya naman shoutout kay Celine Negoy from Polihan, Hermosa, Bataan. Gilbert Vallejo, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.